Isang magandang balita ng ibinahagi ni Doc Willie ngayong araw. Ipinakita ni Doc Willie ang resulta ng kanyang mga laboratory test. Isa sa ipinakita ay ang image ng bukol ni Doc Willie kung saan makikita na tila ang laki ng niliit nito. Nagpasalamat din si Doc Willie sa kanyang doktor sa Singapore dahil sa galing nito. Narito ang buong detalye. Pain, grabe yun. Pag sinabi mo 10 out of 10, hihiyaw ka talaga. Siguro mga isang linggo ako siguro nag 10 out of 10. Isang linggo yun. Pero ngayon, halos wala na eh. Parang 0 out of 10 eh. Sabi nga nung doktor ko, hindi nga daw niya makapa eh. Pero siyempre, sabi nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singaporean doctor, sabi niya, kahit hindi mo makapa, iba pa rin yung tunay na test. Ipe-PET scan natin ulit para malinaw. Walang daya-daya, walang hula-hula, walang positive thinking. Tingnan natin kung lumiit talaga kasi nakadalawang chemotherapy. So, lahat ng natutunan ko dito, parang God's will din na dito sa atin hindi na magamot. Kahit katulad kong pasyente, kahit may pera ka pambayad, hindi magamot. Bakit sa ibang bansa nagagamot? Di kawawa naman yung kababayan natin na hindi makaka-abroad. So yun po focus natin. Diba? Kaya tayo tumatakbo para nga pag lampasan natin to, paganda natin konti yung healthcare sa Pilipinas. Siyempre boring naman kung puro high blood lang gagamutin natin. High blood, diabetes, kidney, medyo boring yun. Dapat yung mga ganitong malalang sakit, yung mga bukol, yung mga cancer, yung kasing lala nung sakit ko, yun ang dapat pinapagaling natin. Hindi pwede yung, ay si tatay, si nanay, nagka-cancer na, hopeless na. Hindi ganoon. Dito walang hopeless. Dito walang hopeless sa ibang bansa. Tayo lang mahilig sa hopeless at ipagdasal na lang. Kasi nga, wala nga eh. Walang pera, walang libre, hospital, walang equipment, may equipment, walang magbabasa. Walang doktor, lahat wala. Number 2 na experience ko, tubig sa baga. Karoon ako ng pleural effusion. Oo, ito pag medical to, pleural effusion ko dito. Siguro mga hingal. Oo, may hingal. Siyempre, namayat eh. May konting hingal. Pero yung pala pleural effusion ko, edema na rin. So, ngayon wala na. Inabot ko rin yon. Number 3, ito yung nakakatakot. Naipit din yung right atrium ko dati. Kung mga cardiologist yan, di ba? Cardiologist ako. Pag tinutundi echo ako, wala na nga dito yung puso sa kaliwa eh. Nasa kilikili na eh. Yung nag-echo, 4 chamber, nasa kilikili na. Yung puso ko, na-push na. Na-push na yung puso ko. Yung apex na puso ko dito na sa kilikili na dinudo ko. Sabi ko, ay nako, lahat ako puro bad news. Baka daw may thrombus. Pag nawala daw yung thrombus, patay na agad ako. Umabot na hanggang kilikili ng check-up. Pero ngayon, andito na sa gitna, oh.
bumalik na yung puso ko sa tamang pwesto. Oh, andito na yung apex beat ko. Bumalik na ulit. Tapos yung bukol na nandito sa gitna, halos wala na eh. Ewan ko saan nagtago. Baka may ibang tinaguan siya, hindi ko alam. So naramdaman ko rin yung pisang right atrium at galit ng galit. Yan o. Wala na kayong makita. Diba? Dati barado yan. Kita mo hanggang ganito eh. Ulo ko nga, gumaganon-ganon na nga yung ulo ko kasi sa lakas ng pump eh. Dito na lang pumapasok yung dugo ko. So yan, gumaling din. Yung paa ko, chinek nila for deep venous thrombosis. Halos di na nga daw gumagalaw yung blood flow. Pero ngayon, tawag sa akin ng doktor ko, skinny legs na eh. Skinny legs. Gusto niya payat na payat. Nawala kasi sa akin, 22 pounds. 165 pounds, 143, 145 lang ako. Number 4, nabarahan din yung esophagus ko. Diba sinabi ko, kita niya naman, di ko malulun yung tubig dati, diba? Hindi gamot. Ngayon, okay na eh. Nawala yung bara. Nawala yung bara. Number 5, ito nakakainis. Binarahan pa niya yung inferior vena cava sa mga nurse. Alam nito, inferior vena cava. Lahat ng dugo sa paa, binti, kalahati ng tiyan, inferior vena cava, binarahan pa nitong bukol na napakagaling. Diba? Kaya yung paa ko, hindi na nawawalan ng manas hanggang tiyan. Kaya nakita niyo yung mga ugat, pinakita ko sa inyo yung ugat sa tiyan ko, diba? Galit na galit. Ibig sabihin, hindi na makabalik yung dugo sa puso, dito pa dadaan. Galit na galit, azygous veins. Gumaling na rin. Number 6, yung sinasabi kong manas. Yung manas ko hanggang leeg. Diba? Kita nyo yung manas. So, gumaling din. Number 7, lumampas din ako sa sepsis. Sabi ko, God, Lord, binigay mo na lahat ng sakit. Binigyan mo pa ako ng sepsis. Ano ba to? E. coli? Dugo. Ang dugo, nagkaroon ng bacteria, kalat. Bagsak blood pressure, white blood cell ko, 0.36. Nabuhay pa ulit. Sabi ko, ano ba to? Pinapa-experience sa akin lahat eh. May picture nga ako, naka-Trendelenburg ako eh. Naka-trend eh. Hindi ko lang alam. Basta may nagbubulong sa akin may nagbubulong sa akin, kailangan ihiga mo yan. Taas mo yung paa mo. O yan, susunod naman ako. Or minsan sasabihin ako, marami kang dumi na nakabara, kailangan tanggalin mo yung dumi. Pag hindi lumabas yung dumi, magbabara lalo. Bakit kailangan tanggalin yung dumi? Sepsis ko, gumaling. Number 8, jaundice. Jaundice ako noon, di ba? Dilaw na dilaw. Kita nyo, pati mata, dilaw na dilaw. Ihi ko, dilaw na dilaw. Serum ammonia ko, tumaas pa. Parang malapit na sa, hindi naman hepatic NSF level, pero mataas na. So, lahat ngayon, normal na lahat bilirubin ko. Parang ang baba na nga eh. Bagsak na lahat. Bagsak na lahat. Nag-normal na lahat. Number 9, isa pa na experience ko. Pag malala pala sakit mo, pag tinutulak ka, nakabed ka, ang sama pala ng tingin sa'yo ng ibang tao. Ngayon ko lang na-feel. Parang pinagdidirihan ka, parang, kasi nakamask naman ako, parang pinagdidirihan ka, parang mabuti hindi ako ganun mamatay na. Mabuti hindi ako ganun, no?